Happy New Year sa bawat isa. Praise God. Magandang hapon po sa bawat isa. Sa hapon pong ito, I am not tend to preach to you. I pray na I want to prepare you. Okay? Every New Year, isang malaking challenge sa isang tao yung how to look back in 2016 and then how to look at your present situation so that you could expect something on the future. Parang past, present, future. Pag itong January, ganito dapat yung outlook, yung perspective ng bawat isa. We cannot afford to plan according to our past. Okay? Yung iba sa atin, may mga masamang past, we become successful failure. Alam niyo yung successful failure? Successful failure, yung ang galing mo magplano, lahat. Pag nandulo, palpak, wala pa rin resulta. Tawag ko ito mga successful failure. Yung kayang magplano, kayang mag-organize, pag nagsalita, maayos, pero dulo, bokya. So we call them successful failure. Bakit naging successful failure? Because pinipilit mong gumawa ng isang bagay na sa iyo lang. Hindi naman yun ang pinapagawa sa iyo, pinagpipilitan mo. I challenge you to challenge yourself. Huwag mong ipagpilitan. Hindi mo magagawa ang isang bagay maliban na kasama mo ang Panginoon. Nasa Bible po, in chapter 90 ng Book of Psalms. Psalms 90 verse 12, sabi po dyan na nun, teach us. Nagpe-pray siya, Lord, turuan mo ko. Ano yun? Ano daw pinagpe-pray niya? Lord, turuan mo ko ng ano? To number our days. Lahat naman kayo, hindi naman ibig sabihin niya marunong magbilang ng araw. Hindi ibig sabihin niya magbilang ka ng araw, 1, 2, 3. Hindi ganun ibig sabihin yan. Teach us to number our days. Ibig sabihin, iplano mo yung araw mo, yung ano gagawin mo. Yun ang ibig sabihin yan. That we may gain a heart of wisdom. Kasi pag nagpaplano ka, may talinong nangyayari sa buhay mo. Hindi lahat ng tao, they learn how to number their days. So as a result, wala nangyayari. Example, bigyan kita ng example. Alam mo ba na mayroong 52 weeks sa isang taon? Alam niyo ba yun? 52 weeks. Okay. Alam mo ba na mayroong 168 hours a week? Meron palang, oo. Bakit hindi ka magbigay ka nga ng 2 oras tuwing Sunday a week? 2 hours lang. Sabi, alam mo, busy-busy ako kasi ang dami kong ginagawa. Grabe, 168 nga. Minus 2 lang, oh. May 166 ka pa. So, hindi mo makakita na kasi nga, hindi ka marunong mag-numbers. Diba? Sininiwala 2 hours lang a week, makakapag-Sunday celebration ka na. Pero busy talaga, parang daming trabaho. 166 nga sa iyo eh. Tuwing Sunday, 2 lang. But yung iba, yung 2 hindi maibigay kasi they don't count the numbers of their days. Isang taon, ilan? 365. Minus 52 muna. Bakit minus mo yung 52? Kasi linggo yun eh. Bakit? Linggo-linggo. Non-negotiable, magsisimba ako noon. Do you count the numbers of your days? Yung iba, tanongin mo sarili mo, sa isang taon, 52 Sunday, nakailang Sunday ka? Ako, pastor, tuwing New Year lang ako nagsisimba kasi. Iba ganyan, di ba? Bisa mo yung 52 ka lang, hindi mo pa nabilang. Kasi nga, hindi ka nagbibilang. Say amen. Sino sa inyo mas marami absent? Sa 52, grabe sa'yo, 35 ang absent, yung natira, yun lang present. Why? You don't learn how to count the numbers of your days. Tama po ba? Sa 12 buwan, doon ka lang magbibigay ng iyong offering kay Lord. 12 times a year. O kaya, kung quincenas, grabe, 24 days a month lang yun, a year ikalang beses ka nag-tithes. Wala nga di ba? You don't count the numbers of your days. Nakita ko maraming Christian, hindi nag-i-enjoy sa kanilang Christian life. Siyempre, pag wala kang attendance, hindi ka matapat sa pagbibigay, automatic, wala ka nang ina-expect. So, alam nga namang hindi ka nag-deposito, gusto mo mag-withdraw. So, ako, nagde-deposit ako sa bank, nag-i-expect ako, Monday, baka may interest, di ba? Nag-invest ako, kikita yan, di ba? Kung wala ka namang ginagalaw, ano pa ina-expect mo?
Bakit wala kang ginagalaw? Kasi nga, you don't count the numbers of your days. Naintindihan nyo? Alam mo, nababasa mo na ba yung Bible? Hindi pa eh. Ang hirap, ang kapal-kapal eh. Kapatid, ang Bible, 66 book lang yon. 39 sa New Testament, okay? 27 sa New Testament. You count the number of the books. You plan it to read it for the whole year. Count the numbers of your days. Are you listening? Sino sa inyo last year nabasa mo ang Bible 2 times? Because you know how to count. Tingnan mo ba naman yung Bible, ang kapal? Himatayin ka na eh. Hindi mo naman nababasa. Kasi nga, you don't count the numbers of your days. Yung pala, kung magbabasa ka lang doon ng regularly, umaga at hapon, kalahating taon pa lang, ubos mo na yung Bible. Ha? Bakit? Kasi ilang ba chapter ang buong Bible? Bilangin mo. Ha? Ilang chapter lang yon. Ilang verse ba lahat sa buong Bible? Learn to count so that you could apply your life into it. Sino sa inyo goal nyo 52 weeks sa next year? Walang absent, taas yung kamay. Yung iba, talaga iba malaki. Ba, sobra ka naman, Lord. Perfect ang Sunday ko sa iyo. Abuso ko naman, Lord. Dapat mga once in a while lang. Ha? Huwag ka mag-alala, mamaharing ka din ni Lord once in a while. Ang supply ng hangin, once in a while din. Ang gravitational force, once in a while din. Tingnan natin kung paano ka lulutang, ha? Sino sa inyo niniwala si Lord, mahal ka 25 hours a day? Pastor, hanggang 24 lang. Yun na nga eh. Sobra-sobra kasi pag-ibig ni Lord sa iyo. Kaya sinabi ko, 25 hours a day. Unfortunately, not many Christians are familiar with these verses. Ano ang resulta ng mga tao nagbibilang? Ha? Teka muna. Sino rito sigurado ka pa, buhay ka pa bukas? Taas yung kamay. Ako sigurado, buhay pa ako bukas. Makakasigurado ka? Walang makakapagsigurado, pare. Wala. Kahit ako, I cannot promise you that I'm still alive tomorrow. Ha? I cannot promise you. That's why you need to learn how to count the... Paano kung sabihin ko sa'yo, baka ito na ang huling Sunday service mo? Yung huli na, late ka pa, di ba? Grabe naman, huli na lang, huling simba na pala yun, na late ka pa. Tapos huling simba, wala ka pang dalang Bible, wala ka pang dalang notebook. Kasi nga, you don't count the numbers of your days. Ha? Subukan mo, ngayon 2000, yung galaw na parang ito na lang yung huling araw. Paano kung huling kanta mo na lang yon? Tinamad ka pa. How great is our God. Sing with me, how great. Yung pala, huling kanta mo na pala ng how great yun. Because you don't count the numbers of your days. Sino po na naniwala, mahalaga ang mga natitirang oras pa natin dito sa mundong ito? Kaya sabi mo sa katabi mo, pagbutihin mo. Baka huling araw. Tama? Amen. Ano sabi ng Bible? Pag binasa niyo po sa Book of Luke at Matthew, huwag kang magmayabang na buhay ka pa bukas. Huwag. Dahil hindi mo alam, may kasabihan nga, huwag kang sa Bible, huwag mo bibilangin yung sisiw, di pa nga napipisay itlog. Maraming kasi taong ganyan, yung paniwalang-paniwala na buhay pa siya bukas. So the Lord teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kasi alam mo, pagka nagbibilang ka na lang ng panahon mo, lahat ng ginagawa mo na lang yung mga importante. Tama. Tama. Ano kaya, may announcement ang anghel pupunta sa iyo? Pinadala ko ni Lord. Bakit? 18 days ka na lang. 18 days ka na lang, ha? Ano gagawin mo? Sino sa inyo mamamasyal? Taas yung kamay. Sino sa inyo may plano? Bili akong bagong sapatos. 18 days. Do you want me to buy new shoes for the next 18 days? Sino sa inyo may plano? Bibili mo na akong kotse. At least bago mamatay. Mangungutang ako. Bahala na kayong maningil, di ba? Grabe, mawawala ka na lang, gumawa ka pa ng atraso.
You know, when you are given a notice, a short notice, that you are going home, malamang nito, di ka na kumakain, puro ka na fasting, no? Malamang niya, pray ka na ng pray, no? Pasal tayo, huwag ka magulo, nagpa-fasting ako. Uy, may birthday, hindi pwede. Ano ginagawa mo ba? Basta. Pasal tayo, huwag nyo. Parang nag-iisa ka ngayon palagi. Kasi, alam mo na, di ba? Puro wisdom na bumapasok sa utak mo, no? Hindi ka na pag alam mo, 18 oras na lang, ang talino mo nun. Hindi ka nagsasayang ng oras. Tama? Lahat ng kinakausap mo, mahalagang tao. Yung asawa mo, lagi, hi, sweetheart, I love you so much. Yung mga anak mo, halika ka lang, mahal ko kayo. Pero pag alam mo, mga 10 years ka pa, bayaan mo muna asawa mo, 10 taon pa naman ako mamamatay kaya nga, nakakapagtaka, Lord, ba't hindi mo ina-announce? Para patunayan ko sa inyo, pumunta kayo sa cemetery pag uwi, pagkita-service. Makakakita kayo ng mga namatay doon, mga small, medium, large. Meron ding extra large na namatay. Ha? Ano ibig sabihin nun? They can come and approach without notice. Without notice. Kaya itong New Year na ito, ang ganda ng opportunity na mag-acquire tayo ng wisdom by counting the days of our life. Can I have your amen? Now, buksan nyo ang 2 Corinthians 5:17 kasi gusto ko itong i-connect no? Sa 2 Corinthians 5:17, sabi ito, therefore, if anyone is in Christ. Sabi, kung sino man ang na kay Kristo, yung in Christ. Teka muna, hindi lahat ng tao na kay Christ. Ha? Pastor, yung mga religious, hindi porket religious in Christ. Okay? The new creation has come and the old has gone. The new is here. Ang karakteristik daw ng isang tao na kay Jesus, basahin niyo, no? The old has, gone. Yung ability na kaya mong iwanan yung old, makalaking tulong sa iyo yan. Malaki, maniwala kayo. Kasi may mga old things na dapat nawawala sa atin so that the new will come. Amen. One day, I was looking at my, yung clothes cabinet namin ng mag-asawa. Sabi ko, sweetheart, parang asan yung damit ko dito? Sabi sa akin, bakit? Ano na to mga luma na to Sabi niya sa akin, hindi luma yan, bago yan, hindi na kasya sa'yo. Sabi ko, ba't kasi mga binibili mo madaling lumiit? Sabi ng asawa ko, hindi sila madaling lumiit, madali kang lumaki. Kasi mga nabibili ko, kaya huwag kayo bibili mga China, madali mag-shrink. Yung mga USA na yan, madali mag-shrink yan, yung mga made in. Maraming damit ngayon, madali lumiit. So pagpunta ko doon sa loob ng cabinet, sinusukat ko, parang hindi ako, sabi sa akin, pinagtatawanan ko natin, Jermo, sabi natin, Jermo, wala sa yung kasya dyan, wala na, pinili ko na lahat yan. Nasan yung pwede? Gusto mo magkaroon ng mga sweetheart, ayusin mo nga din kami. Wala nga lahat. Pinagliitan mo na yan. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, ang pinagtataka ko sa'yo, yung mga luma mong damit, pamigay mo na kasi para makapasok na yung new. Sabi ko, ano gagawin ko dito? Simple lang yan, sweetheart. Kuha ka ng box. Ano gagawin ko sa box? Bunutin mo lahat, ilagay mo sa box. Ipamigay mo. Alam nyo, sabi ko, matalino talaga ito na pangasawa ko. So, kumuha ako ng box, nilagay ko lahat. Nagtataka ako, I still remember, nung wala pa yung box na yon, wala akong maisuot. Alam mo, nung tinanggal ko na po na ng old clothes ko, pinadala ko doon sa mga tropang nangangailangan, binigay ko na kaagad. Maniwala po kayo, unti-unti na po pumapasok yung mga bagong damit na kasya sa akin. Sabi ko, ganun pala talaga, Lord, no? When the old has gone, the new is here. Sa damit niya, totoo. Sa tao pa kaya. Amen. So, yung principle na sinasabi ng Bible, yung kapag na kay Kristo ka, dapat magaling kang magpakawala ng luma. Say amen.
Sino rito amen? 2017, marami kang pakakawalang mga luma na dapat alisin na sa buhay mo para makapasok na yung mga bago. Makang mahina salita. Yung iba dyan kasi nag-i-struggle eh. Pastor, nakaranas ba yung damit ang gandang-ganda ka? Yung super paborito mo pero hindi nakasya sa'yo. Yung pag binubitonis ko, sabi ko, ay, salamat, nakapasok. Sabi sa akin ng sabi ko, sweetheart, ako nakapasok ng damit ko. Sabi, ano kasya? Wala, okay na, no? O, di nakaganyan, no? Hindi niya alam pagdating ito, ginupit ko pala dito sa likod. Kaya wala kayong kalam-alam, nakaganito ako. Pero pag may mga nasuot ako sa likod na tinatakpan, punit ko yun sa likod, ginupit ko yun. Yung iba nakakuha ng wisdom. Yung mga, yung mga malalaki ang size. Ganun ang gagawin nyo. Huwag nyo itatapon. Gugupitin nyo. Ganun ang gagawin nyo. Tapos, lalaki ka ng blazer. Hindi na halata, di ba? Tapos, itak-in mo. Naku, talagang ganda-ganda ng forma. Hindi ka Yan, mga natutunan ko experience. Kasi nga, ayaw kong pakawalan yung luma. Nasubukan nyo ba yung parang, may nanay ba kayong favorite nyo yung damit? Nung ikinasal ka pa dyan, favorite mo ata, hindi ko ito makakalimutan. Kasi ito yung sabi, pero nay naman, kulay inaagnas na yan. Kulay ataol, nay, parang gusto nang pumunta sa hukay niyan. You know, I want to tell you this. Everybody has a struggle pagdating po sa mga luma. May mga lumang dapat i-preserve, pero may mga luma dapat pakawalan. No. Sino sa inyo hanggang ngayon, sino sa inyo, New Year's resolution mo, bibili ka ng bagong toothbrush? Para isang taon na yan, palitan mo na, di ba? Amen. Tama po ba? Tama? Baka nag-struggle, naku, malaki na matitipid ko, hindi ho, palitan nyo na rin. Tama? May mga luma na dapat palitan eh. Tama po ba? Tama po ba? Pero sino sa inyo gusto magpalit ng nanay? Luma na masyado yan. Siyempre, hindi ka naman magpapalit ng nanay kasi hindi lahat ng luma papalitan mo. Ha? Dito ang sinasabi ni Lord, yung luma nating buhay na nagpahamak sa buhay natin. So, ang tanging nagbabago sa buhay natin, walang iba, kundi yung pagiging, yung nakay Kristo tayo. Ano yung ibig sabihin nakay Kristo tayo? Ganito yon. I always use this as an illustration for people to understand what is to be in Christ. In Christ means, Christ is inside of you. Now, Pastor, inside of you? Baka, para ba kayo mag-isip, lilinawin ko kung bakit siya nasa loob. Kasi po, sa bawat tao, may puso kayo dyan. Sa loob ng puso mo, meron yan throne room. Ang heart po, yan po ang centrality ng life mo. Everything, all the dictations comes from your heart. Kaya sabi ng Lord, be careful with your heart. Because in your heart, it springs life. Bakit? Ganito. Nung ako'y unbeliever, yung heart ko, andyan sa loob. Hindi naman nawawala eh. Ang problema lang, doon sa loob ng heart ko, meron dyan throne. Pag sinabing throne, dyan kasi may nagro-rule, may nagkokuman. Siya yung ruler, siya yung governor, siya yung leader mo. Halimbawa, nung ako'y hindi pa Christian, ang nakaupo doon, ako. Dahil ako nakaupo, ako nasusunod. Kahit anong sabi ni Lord, utos niya, hindi ko sinusunod. Bakit? Meron ako sariling hari eh. Sino yung hari? Ako. Ako nasusunod eh. So kahit sinabi ni Lord, huwag mong gawin to, hindi ako masusunod. Bakit? Ako hari. Pangalawang hari, si Satanas. Minsan palitan kami. So minsan si Satan, never invited, but he want to sit on the throne of my heart. So when Satan tried to sit at the throne of my heart, he tried to control everything. Yun ang old life mo. If you are without Christ, somebody is sitting on the throne of your heart. Then, satanic spirit will be there. So, alam niyo nangyari sa akin, I turned into drugs. Lahat ng mga satanic things nasa katawan ko. Because when I let the devil control all my life, I will do everything anything against God. So, alam mo, nagbisyo, alam mo, kaloko, lahat ng katarantaduhan, ginawa ko lahat. Matindi. Yung nanay ko, nalulungkot talaga.
Lahat ng kalokong ginawa ko. Kasi nga, when Satan sit at the throne of your heart, hindi ka niya palalapitin sa Diyos. Hindi ka palalampasin. He will try to kill, steal, and destroy your life. Are you listening? Minsan ako nakaupo, ako na masusunod. Minsan Satanas. Pero may time din, tabi kami. Sabi ko, lagi na lang, ikaw, sama naman tayong dalawa. So, kaming dalawa nagro-roll. Nakanga? So, pag, alam mo naman, pag yung ikaw tsaka si Satanas, nako, partners in crime yan, maniwala ka. Puro crime ang gagawin yung dalawa. Nakaranas na ba kayo nung si Satanas at ikaw nakaupo sa trono? Come on, huwag kayo magsisinungaling. Lahat kayo nakaranas niyan, amen. So, alam nyo, pare dulo. Kill, steal, destroy. Yun ang mangyayari. So when I was at the age of 21, I gave my life to Jesus. Pag sinabi mo, binigay ko na buhay ko sa iyo, Panginoon, ang challenge sa'yo ni Lord, teka muna, binigay mo buhay mo sa akin. Eh, ba't ikaw pa rin nakaupo? Bakit si Satanas pa rin nakaupo? Kaya makakakita kayo ng mga, Christian ba yan? Ba't ganon? Eh kasi po yun ang tinasabi kong, nagbigay ng buhay kay Krisos, pero yung trono, hindi pinahandle kay Jesus. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone. Wala na yung dating nakaupo sa trono ng puso mo. Wala na ikaw. You dethrone yourself and you dethrone the devil. Behold, the new is here. Sino yun? Si Jesus. Eh, alam niyo naman, pag si Kristo na umupo sa trono, ibig sabihin nun, siya na ang ruler, siya na ang governor ng life mo, siya na ang leader ng life mo, siya na masusunod. Hindi rin madali pag siya na nasunod. I still remember when I was 21 years old, I come to know the Lord Jesus Christ. Mamimili ako ng mapapangasawa. Siyempre, pag nasa loob ka ng puro magaganda, ang daming papilian. So I have to be careful. Sabi ko, Lord, sino po ba ang aking mapapangasawa? Kung ako pipili, ang madali lang. Una, matangkad, maputi, sexy, at maraming kwarta. Yun lang ang pipiliin ko. Di ba? Kayo din naman, baka gano'n din ang piliin ninyo. Kaya lang, hindi ako pipili. Kasi nga, ang nagdidetermina ng choices ko, yung nakaupong hari. Naranasan nyo na ba yun? Yung, wow, Lord, sa tingin mo, siya ba? Tahimik. Pag tahimik si Lord, ayaw niyan sigurado. Sino sa inyo pag hindi sumagot? Uy, Lord, ayaw mo sumagot. Ibig mo sabihin, ako napipili. Di ba ganyan tayo? Ako iba. Pag tumahimik si Lord, ibig sabihin, hindi mo na ako. Kapag tahimik ka, Lord, edi tahimik din ako. Di ba? Tama. Amen. Naniniwala po kasi ako, yung nakaupo ang mahalaga. Alam niyo, itong 2017, iba resulta ng buhay mo pag may totoo ka ng hari talaga. Yung iba kasi sa atin, kahit Christian na, naghahari-harian ka pa rin eh. Tama. Tignan mo, punta ako sa church, malilate ka na. Okay lang yun. Eh, sino may, sabi ba sa iyo ni Lord, late ako Lord, okay lang yan. Ginanong ka ba ni Lord? Lord, di ako magta-tights. Okay lang yan. Walang ganun si Lord. Si Lord, He will direct you and He will guide you. Can I have an amen? Si Lord, tinuturuan tayo to count the numbers of our days. Bakit? Eh kasi kapag in Christ ka na, nasa Panginoon ka na, wala na si Satanas nakaupo doon. The old has gone. Yun muna isipin nyo. Yung iba kasi sinasabi, hindi ka na magbibisyo. Bakit? Sino ba nagpabisyo sa'yo? Si Satanas. Hindi na ako gagawin ng kalo. Sino ba nagpagawa sa'yo? So, bunutin mo yung ugat. Tignan mo, pag wala na si Satanas, hindi ka niya matutokso mag-Diyos. Kasi wala na siya sa buhay mo. So, amen. Ako ngayon, at the age of 53, 28 years na akong pastor, 33 years na akong Christian. I count the numbers of my days. Sa totoo lang, hindi na ako matukso ni Satanas sa mga bisyo ngayon. Bakit? Eh kasi out na siya, hindi na siya makapag-command. Do you hear me? Yung iba sa inyo, nag-i-struggle pa rin tayo kasi sa totoo lang, sa harapan ng kapwa mo Christian, Christian ka. Pero sa loob, sino nakaupong hari? Yon ang tanong. Is the old man who controls your life is still there? Or right now, you have the new king in your heart by the name of Jesus.
That's what make it different. Kaya magtataka ka, ang laki ng pinagbago nito, ba't ganito to mag-decide? Wala na. Hindi na nakokontrol ni Satanas yan. Hindi na nakokontrol ng sarili niya. Si Jesus na nagkokontrol. Kaya iba na gumalaw yan. Kaya nagiging, therefore, if anyone is in Christ, the new creation, nakikita mo na. Amen. May nakita ba kayong Christian daw pero hindi naman nababago? Bakit hindi siya nagbabago? Operahan mo. Patayin mo, operahan mo. Tingnan mo, sino nakaupong hari? Demonyo pa rin, tsaka sarili niya. Dalawang SS. SS nakalagay. Pag SS nakalagay, Satan, tsaka si self. Yun, doon. Nakamarka yun. S, S. Ay, si Satanas, tsaka self, nakaupo. Ha? Pero pag yung binuksan mo yung puso mo, nakalagay J, si Jesus na yun. Hindi si Brother J yun, ha? Si Jesus yun. Sino sa inyo nakaupo na sa trono mo, letter J na? Taas yung kamay. Yung letter J na. Yung iba, hindi makataas. Hindi pa. DT-yak eh. Tawag naman doon, pusong DT. Ano yung DT? DT-yak. Yun. DT-yak eh. Hindi niya alam kung si Jesus nasa kanya o si Satanas kakasama pa rin. Kasi sa totoo lang, lahat tayo, new creation na tayo. Basahin niyo yung 1 Corinthians 2:14 para makita niyo po. Pag hindi ka naging new creation, ito ka. 1 Corinthians, tapos mo, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. But, ano sabi dyan? Consider them, foolishness. Kaya makita mo yung mga Christian na, yung Christian daw siya pero walang isa sa puso. Sabi mo, tara morning prayer tayo. Ano yun? Bakit hindi tanghali? Kasi parang tingin sa prayer, foolishness. Sa kapunta, church, ano dala mo? Bible. Dala Bible? Kasi nga, lahat ng patungkol sa Espiritu, ay ano? Ano yun? Foolishness. Ano sabi mo? Si Satan nakaano sa akin? Kung naman kalokohan lang yun. Kasi nga, tingin niya, pagdating sa spiritual thing, foolishness. And cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Kaya mahirap makipag-usap sa natural man. Mahirap. Kasi hindi ka maintindihan talaga. Yung kahit bigay niya yung utak niya. Hindi ko makuha, pare eh. Kahit anong piga mo, hindi mo ito maintindihan. Kasi it can only be discerned by the Spirit. Tama. Pag sinabi ni Lord, if any man is in Christ, he is now a new creation, ibig sabihin, na-born na yung spirit mo. Aware na siya, conscious na. Kaya nga, pwede na siyang mag-operate sa tinatawag na spiritual life. Itong 2016, hindi mo maintindihan ang sinasabi ko if you are not in Christ. Halimbawa, bigyan ko kayo. Ito, maintindihan lang to ng mga nasa espiritu. Okay? Tanongin ko kayo, ano ang goal mo sa 2016? Sige, 17, sige nga. What is your goal? Bawa, sinabi ko, sa hapong ito, hindi ko babanggitin yung personal goal mo. Later, babanggitin ko. Pero gusto kong sabihin muna sa inyo, ano ang goal ng church na kinabibilangan mo for this season? Okay? Meron po kasi tayong goal as a church. Kapag hindi ka Christian, hindi ka ma-excite nito. Testing mo, ha? Ha? Testing mo. Yung pag sinabi ko, ito ang goal natin, yun, ang ganda. Huwag ka gumaganon ka, ibig sabihin, naintindihan mo ako. Pero pagka, yung sinabi ko, ito goal natin, yung walang arrive, yung walang dating sa'yo, kasi hindi ka para doon. Ha? Ready na ba kayo? Tignan mo yung katabi mo. Pag napag-ganon yung puwet niyan, ibig sabihin yan, Christian yan. Yung na-excite. Ready na tayo? Alam niyo po ba, for the last 28 years, Doulos for Christ has been making disciples, and it is very intentional. We win, consolidate, disciples send. Sino nakakaunawa na sinasabi ko? Amen? And the truth is, we have helped thousands upon thousands of people to come to know the Lord Jesus Christ.
At hindi lamang po yan, ang Doulos for Christ, we try to help thousands of churches, literally thousands of churches all over the world. It's not just in Manila, hindi lang po sa mga campuses, hindi lamang po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Your pastor and part of our team have been to a lot of countries sa loob ng Asia, sa loob ng Amerika, at even sa Europe. Meaning to say, the vision of Doulos for Christ reaches the world. Ganyan po ang ating church. For the last 28 years, we've been doing this. Now, ano ang plano natin? Kung yan ang ginagawa natin for the last 28 years, ano ang plano natin sa 2017? Babaguhin ba natin? Or we still continue what we're doing? Yun ang question. Now, yung mga matagal na po sa Doulos, ma-excite kayo. Yung hindi pa taga-Doulos, you will be challenged. Pero yung mga tamad sa Doulos, antokin ka ngayon. Kasi po, ang una nating goal, okay? Ready na ba kayo? This 2017, ito yung goal natin. The number one goal of Doulos for Christ is that we will increase our cell celebration attendance. Yan ang goals natin. Pupunuin na natin 2017 ang Cuneta Astrodome. Mahina ang dating. What is the number one goal? We will increase, okay, our cell celebration attendance. Ang goal ko 2017, pupunuin natin ang Cuneta Astrodome na. Sino excited? Yung iba dyan, nakagana. Kasi nga, baka iniisip niya yung trabaho niya. Naku, yung trabaho niya, magagamit niya yan para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, this 2017, we will continually win souls. We will bring more crowd sa church. Lahat tayo magso-soul winning pa rin. Kasi po, ang strategy natin, di natin binabago, win, consolidate, disciple, send. So ano yung una? Win. Meaning to say, get ready to bring more people to the Lord. We're not hungry for numbers, we're hungry for souls. Why? Because the heart of Jesus, He died on that cross to save soul. That is also my heart. Kung ang heart ni Lord masave ang family mo, ang kapatid mo, ang kapitbahay mo, ang classmate mo, then every Douloisian should hunger for that truth. Sino sa inyo sasama sa 2017? Plano natin, punuin ang Cuneta Astrodome. We will bring more soul to the Lord. At ang top priority natin dadalhin, mga nanay, tatay, mga kapatid nyo. Because my prayer is that your whole family will be saved. Next, yung mga kaopisina nyo, mga classmate nyo, mga pinsan nyo, mga kamag-anak nyo. Why? We want everyone to hear about the gospel of Jesus Christ. Our goal is to increase the number of our self-celebration attendance. If you are not in Christ, you will not be happy on that. Pero pag sinabi ko lahat tayo, magpa-party tayo, may inuman, may mga sayawan. Uy, masaya niya. Pag ganyan na pakiramdam mo, I'm sorry, hindi yan ang sinasabi ko. Because we are not here to eat, drink, and be merry, for tomorrow we shall die. That's not our goal. Our goal is to serve our Lord Jesus Christ. Our goal is to help people out there to find their way back to God. That is the Doulos for Christ vision. Gusto ko kayong i-remind, ang Doulos for Christ nag-i-exist pa rin for that purpose. The Doulos for Christ exists to help someone out there to find their way back to God. Lahat po tayo, yan ang trabaho natin. Amen. Sino ito excited magdala ng mas maraming kaluluwa? Tinan mo yung katabi mo, pambira, akala ko 2017, sasabihin ni Bishop, 2017, magpapahinga tayo lahat. Walang magwiwi ng soul, magsisimba lang tayo tuwing linggo. Lahat po gagawin natin. Sino rito gagawin mo ang lahat so that more soul can be won for the Lord? Come on. Sino sa inyo gagawin mo lahat sa opisina mo, sa classmate mo, sa barkada mo? You will do everything. Why? Because together we will win souls and make disciples. Yan po ang Doulos for Christ. Diyan po tayo nakatalaga ngayon. Yan po yung pinaghahandaan po natin. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Number 2, sulat niyo po ito. We will help the new believers to get better connected. We will help the new believers to get better connected. Ibig sabihin po,
yung mga bagong naniniwala sa Diyos na nasisira natin, i-connect natin sila, tulong-tulong tayo. We want to see this new believer to be connected. Say that word, connections. Kasi po sa 2017, marami pong lalapit sa Diyos, pero mababaliwala po yun kung hindi sila mako-connect. Kasi one day, babalik lang sila sa lumang buhay nila. Kaya kayo lumago kasi na-connect kayo sa cells. Meaning to say, our goal is not just to increase the number of cell celebration attendance, but anybody who will join the cell celebration, we will help them, particular the new believer, to get better connected. Palalakasin po natin ang ating spiritual family this 2017. Amen? Sino excited na ang cell group mo ay magiging isang parang family mo na talaga siya? Tama? Sino sa inyo, sabi mo sa katabi mo, we're not friends, we're family. Ayan, lahat po ng guest namin dito, if you come here for the first time, hindi po kami nagko-collect ng friendship dito. Nagko-connect po kami ng mga members sa family. And when we are family, we're also friends, right? But again, we are not friends, we're family. Yan po yung una namin pinopromote dito. Pag nasa loob ng church, pamilya tayo ng Diyos. Anything I can help, we can help. Amen? We bless people, we help people, we serve people. Why? Because we're family, we're not friends. Tama po ba? Sino rito sasama sa family? Siyempre, may mga darating yung mga friends, mga na-invite ninyo. Hindi kayo magtatagumpay na lalago yung mga yan kapag hindi nyo kinonect sa spiritual family. Sabi mo nga sa katabi mo, can I be your family? Hallelujah. You can only make disciples when people who join the crowd stick around. Amen? Pag nag-stay sila, sumama sila, naging family, yan po ang pinakamagandang mangyayari. Mas mahirap pong i-connect ang mga tao kaysa invite. So, wag nating masterin lang yung pag-evangelize, pag-win ng soul, pero masterin natin yung consolidation. Say that word, consolidation. The real issue that we want to give to you this afternoon is how do we help people see that they really belong. We have to help these people. And the best way to grow spiritually is to be committed as part of the body. Mas mabilis po lumago ang spiritual life mo when you become part of the body. Subukan mo, may katawa ka, no? Ihiwalay mo yung kamay, paputol mo. Sabi mo, sana mag-grow ka para magkatawang ka. Yung kamay, tanggalin mo yung kamay. Okay, bulagin mo, tanggalin mo mata. Sabi mo, magkakaroon ko rin ng katawan one day. Hindi sila lalago pag nag-iisa sila. Gumaganda sila kapag sila nakakonect sa body. Ganon din po ang Kristiyano. If you become a Christian and yet you're not connected to the body, impossible for you to grow. Kaya, yan po, uso kasi yan. Ang mga religion kasi ngayon, uso po kasi, yung pupunta lang every Sunday. After that Sunday, wala na. Because they fail to realize that Christian life is a life with family. Christian life is a life with family. Hindi ka pwedeng mabuhay ng isang Kristiyano na wala kang pamilya. I'm sorry. Kung ganyan ang mindset mo nung previous 2016, that is your old thinking. You need to renew it and you have a new thinking. I'm a Christian, I'm part of the family. Amen. Again, sabi mo sa katabi mo, can I be your family? Palakpakan natin ang mga kapatid natin. So the big question is this. Pag nandito kayo tumutulong na kayo sa number 1, how can I get this person into cells? Yan ang gagawin natin. Lahat ng nasishare ninyo, the question is palaging, how can I get this person into cell? Paano ko siya mailalagay sa cell? Amen. Amen. Tapos pakiusap lang, alam nyo, kung kayo part na ng body of Christ ng dulos, ang suggestion ko, find a role. Ano yung gift mo? Gamitin mo. Halimbawa, gusto mo sumama sa music team, sumama kayo. Gusto mo sumama sa ushering, sumama ka sa ushering. Gusto mo maging musician, sumama ka sa... Basta magkaroon ka ng role kasi pag nagkakaroon ka ng role, lalo ko nako-connect. Say amen. Subukan mo, pumunta ka dito sa dulos, wala kang role. Mamayang konti, tungangers ka lang, the whole year. Pag may tumugtog, nakaganon ka. Pag may kumanta, pag may nag-preach, hanggang pasukin na lang ang langaw. Sino sa inyo niniwala, I need to find a role. Dapat, tinan mo yung katabi mo, alam mo yung katabi nyo, may mga gift lahat yan. Sa totoo lang, nagtatago lang yan. Yung pala, ang sarap pala niya magtimpla ng juice. May gift sa mga pagluluto, no? Di ko alam kung ano gift nitong nasa harapan. Malamang to, baka may magaling kumanta,
Di ba? Yung smile nila, yung pag may mga tao, sabi ko kasi sa ushering, huwag kang maglalagay ng malungkot sa harapan. Ushers yan. Pastor, sino dadala ko? Kulang po yung committed eh. Maghanap ka yung palangiti. Nung nilagay namin una, malulungkot, sabi ko, walang dadating. Brother, tanggalin mo lang yung mga nasa harapan. Lagyan mo sila sa may CR. Okay po, Pastor. Nilagay nila yung mga nakangiti. So, yung ngiti pa lang, regalo na ng Diyos eh. Pagdating ng mga tao, nakangiti. Ay, jolly face, di ba? Saya. Yung mga tao na-excite pumasok kasi sa mukha, sa usher pa lang, nakangiti na. Sabi ko kaya, huwag kang maglalagay dyan na malulungkot. Halimbawa, nasa church tayo, dadating yung mga tao, tapos yung ushers malulungkot. Papasok ko na. Akala ko punerary. Di ba masarap pumasok yung pagmasaya? Si Amen. Tingnan mo kung saan ka pwede ron. Yung iba sa inyo, ngiti pa lang ulam na eh. Yung ngiti pa lang niya, nakaka-bless na. No? Kayo, mag-serve kayo kay Lord. Yung iba sa inyo, pag kumanta, grabe, talo pa yung anghel. Di ba? Pag kumanta, grabe, mapapaganon kayo. Uy. Pastor na yan, para akong anghel, pag kumakat. Alam mo, pag may ginagawa ka na sa church, hindi ka na maalis sa church. O, halimbawa, yung isa, inuman tayo. Hindi, may project yun, may gagawin ako. So, nalalayo ka doon sa mga masasamang elemento. Amen po ba? Sino sa inyo gustong makonect? Taas yung kamay. Okay, dapat makonect talaga eh. Okay? Now, number 3. Punta na number 3. Goal number 3. We will help every Dolossians. Okay? We will help our Dolossians to grow in spiritual maturity. Yan ang pupuntahan natin. Next year, hindi lang natin sila i-connect para makonect, pero we will help every Dolossian members to experience spiritual maturity. Taas yung kamay this year, magkakaroon ka ng spiritual maturity. Huwag naman palagi spiritual baby. Kasi ganito ang spiritual baby. Yung parang, nakakita na ba yung spiritual baby? Siguro may mga baby dito. Yung mga baby, bago pa lang kayo. Normal pa lang ho yan. Yung oy, nasa ka na? Sunduin kita. Or call, baby ka pa lang. Susunduin ka ng friends mo. Dadaanan ka ng kotse. May pag-upo mo sa kotse, ito yung tubig mo. Uy, may spoiled ka. Kasi baby ka pa. Pero pag tumang 3 months, tanda mo na, nagpapapalo up ka pa. Sino yung matanda ka na nagpapapalo up ka pa? Pakisindo, ay bakit ako makarating? Bakit? Kasi wala ako, hindi mo naman kasi ako yung na-encourage eh. Grabe oh. Ha? Alam mo, minsan, we need to help those new members. And every members to grow in spiritual man. Goal natin, sino ito? Tinan mo, pagdating sa spiritual growth, hindi lahat ng Christian excited. Kasi nga, pag yung nakaupo doon sa gitna, talagang hindi si Kristo, wala ka gagana-ganang mag-mature. Alam niyo, makinig kayo mabuti. You don't understand the risen Christ in your heart if you are not growing in knowing Jesus Christ. The more you know Jesus, lalalim ang pagiging hari ni Jesus sa iyo. Sa totoo lang mga kapatid, marami sa atin nag-i-struggle sa ating personal life. Hindi natin masunod ang Panginoon. Kasi nga hindi ka lumalalim, hindi ka nagmamature. We become 10 miles wide, but 1 inch deep. Ang dami mong alam, pero sa dami mo ng kaalaman, ang babaw mo naman. Kailangan natin, we need to go deeper. Sino sa inyo goal mo this year, mag-mature? You see, ang goal ko, hindi lang ako sumama, hindi lang ako makonect, pero pag nakakonect na ako, dapat mag-mature tayo. Come on. Sino sa inyo nakikita mo sarili mo after 1 year, iba na ako mag-isip. Kasi, sa ito, ang dami experience yung mga young people, pagpunta rito, Pastor, pa-picture. Nagpapicture ako sana. Pastor, minsan makikipagkwento ako sa kanila. Pero napansin ko, after mga 6 months, 8 months, pag kinausap ko na sila, Bishop, lalapit sa akin, ba, hindi na nagpapapicture. Bishop, ano po gagawin ko? Ba, nagtatanong na. Kanina nagpapapicture, ngayon, nagtatanong na. No? Nakita ko, yung iba kasi, may bago ng hunger to know more. Nagmamature. Ha? Bishop, pwede bang magpa-picture? Halika, hindi, Pastor. Kami na magpapapicture, ikaw kumuha sa amin. Ba, ibang level na to.
Dati, nagpapapicture sa akin. Ngayon, ako nataka-picture nila. Sino sa inyo po, mga kapatid, ang goal mo, spiritual maturity? Taas yung kamay. Ba't kaya mo ba to? Yung tutulong ka ng ibang tao na mag-mature. Yan ang goal mo. Amen? Tama. Alam nyo, pinakamaganda, mag-pray kayo this 2017, ha? Yung tinulungan mong makakilala sa Lord, ano kaya i-goal mo? Lord, gamitin mo ako. Tulungan ko itong mag-mature. I'll try to help this person to grow and mature. Tignan nyo, mga kapatid, ibang-iba po ang mangyayari sa life natin kapag we try to help somebody to grow in mature. Kasi ganyan po yung goal natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, help me to grow. Disciples follow Jesus. They always imitate the character of Christ and learn to be more like Him. Yan po yung nangyayari lamang if somebody is helping us to grow and mature. So ito 2017, mga kapatid, marami tayong tutulong kasi thousands of people will come to know the Lord Jesus. So get ready to help somebody to grow. Amen. Sabi mo sa katabi mo, help someone to grow. Ako naniniwala ang Holy Spirit ang tumutulong magpag-grow sa maraming mga tao. At naniniwala rin po ako, tayo naman ang nagkikreate ng atmosphere. Ha? Ang Holy Spirit nagpapag-grow sa tao, pero tayo naman nagkikreate ng atmosphere. Alam nyo ba, hindi lalago ang cell group mo kung hindi kayo lumalago. Unless you grow in maturity, yung sinasamahan mong cell, hindi mo maapektuhan. That's why, wala dapat ni isang tagadulos ang hindi nagmamature. Lahat dapat tayo, goal natin sa 2017, magkaroon tayo ng spiritual maturity. Because pag nag-grow tayo, nakaka-apekto ng iba. Maniwala kayo, pag nag-grow kayo, ang tagal ng pasensya mo. No? Tama. Hindi ka, yung patience mo, grabe. Yung forgiveness mo, mayamang ka. Di ba? Tapos pag ikaw nag-grow, ang yabang ng humility mo. No? Nakakita na ba kayong taong ang yabang ng humility? Yung, kahit anong gawin mo, hindi mo nag-humble lang. Ha? Meron kasi ang yabang ng kayabangan eh. Meron namang taong ang yabang ng humility. Doon ako hanga sa mayayabang ang humility. Ibig sabihin, yung humility nila so powerful. Ha? Virtue talaga nila to. Nakakita na ba kayo ng taong todo ang humility? Alam mo ibig sabihin nun? That person is growing in maturity. Ha? Sino nag-a-adjust? Yung baby o matanda? Ha? Marami mga leaders, pag immature ka, may bagong katabi, gusto mo siya mag-adjust sa'yo. Yung new believer, pa-follow up niya. Oh, kailan kita bibisitahin? Ay, hindi ako pwede dyan. Dapat mag-adjust ka sa akin. Sa Friday, pwede ka? Hindi po ako pwede. Lalo ako, hindi rin ako pwede. Eto, sa Wednesday, ako available ako sa Wednesday. Pwede ka? Hindi po eh. Hindi, dapat Wednesday. Sa akin ko alam nyo, sa mga new believers, tayo nag-a-adjust yung mga mature. May baby ako eh. Apat yung anak ko. Tuwing pinapanganak yung mga anak ko, isa-isa, adjust kami ni Jer. So sa umaga, siya mag-aalaga niyan. Maiwan niya sa bahay si Ate Jer nyo. Pag uwi ko, palit. Ako nagtrabaho, pagod ako sa trabaho. Pero dahil mahal ko yung asawa ko, sabi ko, tulog ka na. Paano yung anak mo? Ako na bahala dyan. Mag-a-adjust ako 1 to 2 years. So, ang ginagawa ko, pag sasabihin ko sa kanya, anong oras sa papainumin? Ganitong oras, okay. So, gagawin ko, mag-aaral ako. Tapos nakahanda na. Maniwala po kayo, kabisado ko. Pag oras na, si Ate Jer nyo, gumaganon sa paa. Yung baby. Gigising ako nun. Uy, alam ko yung tatayo. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 2. Higa. Shoot yun. Ganun ang kabisado ko yun. Kasi ayoko maputol yung tulog ko eh. Imagine yun, nagawa ko yun na nagtatayo timplata, pero tulog pa rin. Adjust lang tayo. Ha? Pag nagmamature tayo, madali tayo mag-adjust. Alam niyo, sa year na ito, maraming mga tao mag-a-adjust ka. Amen? Marami dito mga makukulit. Pero dahil nagmamature ka, kaya ko yan. Ha? Sino wala kayang-kaya mo yung katabi mo? Ha? Amen? Mag-a-adjust ka lang dyan. Amen? Pwede mong palakpakan yung katabi nyo. Adjust lang ako sa iyo.
So we will win, we will consolidate, and then we will disciple. Yun, win, consolidate, disciple. Number 4, we expect this year, no? Ano yung number 4? Sa strategy natin, number 4 is send. Tama po ba? So the goal, number 4 is we will deploy more people in the ministry and develop more leaders for sales. Okay? We will deploy more people in ministry and develop more leaders for sales. Kasama po sa atin, yung we will deploy more people in ministry. Yan ang una. Sino isa nyo excited? Alam mo, dapat once in a lifetime makaranas kayo niyan. Alam nyo, we produce more leaders because they try to experience that. Alam nyo, once in a lifetime, biro mo, pagpunta mo sa langit, tatanungin ka ni Lord, nakaranas ka ba ng mission? Wala po eh. Ba't wala? Kakahiya naman, Lord. Kasi po, Lord, di ko na... No. Dapat pagdating mo sa langit, masasabi na, nakaranas ka ba ng mission? Yes, Lord, 5 times. Boy, bato ah. Diba? Hindi kayo katulad ng ibang Kristiyano na nasa Maynila lang hanggang sa namatay. Pinakamalayo narating, Baklaran. Ha? Sino sa inyo, lilipat kayo ng iba't ibang bayan because you're doing mission work. Just get excited, okay? And then, more leaders for sale kailangan natin. Sa next year, we will send people to lead more cell group. Naniniwala po ako, itong 2017 is gonna be a very active year for everyone. Amen. Now, makinig ka before I close. Nararamdaman ko, hindi lahat kayo masaya. Kasi yung mga yan, parang hindi mo interest yan. Kaya nga sabi ko, dapat yung spirit mo ma-change ngayong 2017. Kasi ito, patungkol to sa Diyos eh. Napansin nyo, wala yan patungkol sa kotse mo. Wala, no? Sa pampayaman mo, wala. Why? Because hindi ko sinama yon. Kasi gusto ko ito maging priority nyo. Now, tingnan nyo to. Anong ina-expect ko pag ginawa mo to? Sulat nyo po ito, mga kapatid. Pag ginawa mo ito, if I do these things, what should I expect from this? Number 1, your whole family will be affected because of this. No? Number 2, mabibigyan ka ni Lord ng mga spiritual promotions. Number 3, pwede kang makaranas ng financial breakthrough because of this. Bakit financial breakthrough, Pastor? Ano connection yan? Listen. Ang dulos, busy po ito sa pag-spread ng gospel. And before we can do that, we need a lot of money to do that. At alam nyo, pag ako tinutusan ni Lord, hindi niya sa akin binabanggit yung budget. Ang concern ni Lord, hindi yung budget. Alam mo, concern ni Lord sa akin, yung paid ko, hindi yung budget ko. That's why don't worry. I just obey God. I just believe God and the provisions. May kasabihan, when there is a vision, there is always a provision. Yung lahat ng gusto magpagamit kay Lord, humanda kayo. Hindi lang kayo equip ni Lord, ipipinance kayo ng Panginoon. Yung lahat na mag-involve sa ministry because you need a lot of money to do that, di ba? Lord, bibili ang pambili ng aeroplano. Lord, ticket muna. Pag muna aeroplano. Masaya na, napapabilis ang napapabilis yung prophecy ko, no? Pero pambili ng ticket, pambayad sa mission work, siyempre, kakain ka doon, may mga expenses talaga. Pero you will be amazed how the Lord will provide for you. Alam nyo, bago kanya mabigyan ng, siyempre, extra money yun. Alam mo yung sabihin? Bago kayo mabigyan ng extra money, magtataka na lang kayo yung boss ninyo, hindi kayo mapigilan, pinopromote kayo sa trabaho, nilalakihan ng sweldo. Tanong mo, Sir, ba't mo ako in-increase? Hindi ko nga malaman, ba't kita binibigyan ng increase eh? Ibig sabihin ng Holy Spirit, kinukonvict siya, kasi ipipinance na yung gawain mo sa Panginoon. Amen. Sino dito na nag-expect this year, ipopromote kayo sa trabaho? Yung iba sa inyo, bibigyan ng mga business opportunity. Yung isa, kaya nga sabi ko, itong 2017, ito yung year na mag-isip tayo na hindi tayo mangangamuhan, tayo magiging amo. Ulitin ko, pausuhin natin to sa dulos, Sa dulos, hindi tayo nangangamuhan, tayo ang amo. Sa umpisa, mangangamuhan tayo, pero hindi tayo habang buhay nangangamuhan. Because meron tayong blessing kay Lord. Because we serve God. Bubuksan ni Lord ang mga business opportunity, business breakthrough, financial breakthrough sa inyo lahat this 2017. In fact, itong first quarter po, magte-train po ako ng business entrepreneurship dito po sa Dulos for Christ. Nag-invite po ako ng magagaling na trainer sa business. Darating po sila dito.
Just get excited. Yung iba sa inyo, wala kayong excitement kasi hindi naman ako negosyante. Kung baka wala kang pangarap. Sino rito pangarap mo? Hindi ako nangangamuhan. One day ako magiging amo. Kung hindi ka train, hindi ka marunong, ang suggestion ko sa inyo, pag nag-train dito, umating ka. Pastor, wala akong pera. Hindi mo kailangan pera. Kailangan mo kaalaman paano magnegosyo. Ang mga Chinese, pag sila nagnenegosyo, laway lang ang puhunan, yumayaman. Sayang din yung laway mo, pinapanis mo lang, gamitin mo ng tama. Amen. Sabi mo sa atin mo, gamitin mo yung laway mo. Sino niniwala, makakapag-start tayo ng mga negosyo? Payayamanin ng pakisabi ko, by 2020, magkakaroon ng multi-millionaire. Kung hindi ko kayo tuturuan magnegosyo, paano kayo asenso? Amen. So just get connected with the Doulos for Christ family because the Doulos for Christ, hindi lang tayo nagtuturo patungkol papunta sa langit. Tuturuan ko din naman kayo papunta ng mall. Paano pupunta ng bilihan ng kotse? Tuturuan ko din kayo para bumili kayo ng kotse nyo. Marami mga pastor nagagalit sa akin dahil ako daw nagtuturo paano yumaman ng mga tao. Sabi ko sa kanila, hindi ko pwedeng hindi turuan mga taga-Doulos. Maraming taga-Doulos, mahihirap. Walang kwenta akong pastor, yung mahirap pumasok sa church habang buhay naging mahirap. No. Pag kayo pumasok ditong mahirap, merong Diyos na nagkatawang tao at naghirap para payamanin kayo. Ibe-bless kayo ng Panginoon lahat. Amen? So just get excited, ibe-bless kayo ng Panginoon. Kaya itong 2017, if you seek the kingdom of God first, then all these things shall be added unto you. Amen? Sino excited sa 2017? Again, we will win, we will consolidate, we will disciple, and we will send. Yun po yung binigay natin. At naniniwala po ako, kapag ginawa po natin yan, we seek the kingdom of God first, all these things shall be added unto you. Yung katabi mo, wala kayong makikitang mahirap dito. Ulitin ko sa inyo, sabihin to, no? May mga Kristiyano naghihirap. Mahirap yung ibang Kristyan, hindi lahat mayaman. Sabi ng iba, Pastor, baka kalooban ng Lord na mahirap lang sila. No. Kaya sila mahirap, they never apply the principle of the Bible in their life. But if you are willing to apply the Bible in your life, so dami naman mahirap, ikaw pa napili. Sino ito sinabi ni Lord, tinawag kita anak para magdusa? Sila mag-i-enjoy, ikaw hindi. Hindi naman. Ganun ba, Diyos? Sasabihin, hindi na talaga siya. Part ng life yung ikaw magsa-suffering, pero sila mag-i-enjoy. Wala akong ganung verse. Naniniwala ako, lahat tayo, pag sumusunod sa Panginoon, mag-i-enjoy tayo ng blessing. Amen? Pwede bang tumayo tayo lahat, mga kapatid? Isaiah 1 verse 18, basahin natin before I close. Sige po, mga kapatid, basahin natin sandali ito. Verse 19. Sabay-sabay natin sabihin, 1, 2, 3, go. If you are, sino gusto sa inyong i-apply sa buhay mo? Lord, are you willing? If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Another scripture na gusto ko pong makuha natin lahat ay yung Deuteronomy 11, chapter 11, verse 13 and 14. Ano sabi po dyan? Deuteronomy 11, 13 to 14. Ang sabi po dito, so if you what? Faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul. Verse 14, then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rain, so that you may gather in your grain, new wine, and olive oil. Ano sabi ng Malakay chapter 3 verse 18, yung last verse na babasahin ko, Malakay chapter 3 verse 18. Then you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Sinabi ni Malakay that one day magkakaroon ng distinction ng mga righteous. Ano ang distinctiveness nila? They serve God. Other people, they don't serve God. Sino sa inyo willing gusto maging distinction mo this 2016 that I am a servant of God? Yun ang pinagkaiba ko. Kaya mo ba sabihin sa atin mo, yun ang pinagkaiba ko? Ano pinagkaiba mo? Nagsiserve ako kay Lord. Sino sa inyo this 2017, i-increase mo yung level mo ng pagsiserve kay Lord? Lahat ng tao makikita, bakit ganyan yan?
Because they serve God. Bakit ang blessing sa kanya? Wala naman puhunan niya paano karoon negosyo? Because they serve God. Ba't bumubuhos yung blessing? Because they serve God. And they will find out the distinction. Yung balang nagsaserve kay Lord, mamarkahan ng Diyos. Kakaiba ka. Distinctive ka. Pag kinumpare ka sa mga wicked, iba ka. Pag kinumpare ka sa mga hindi nagsaserve, iba ka. Because si Lord, nag-mandate na siya. Yung mga nagsaserve sa Kanya, yung mga namumuhay na may kabanalan, they will become distinctive. The distinction will be for you. Amen? Whether you are an engineer, doctor, a teacher, nurse, IT, or any kinds of engineering life na meron ka, you must have a distinction. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I have a distinction. And what is your distinction? I serve God. 2016, I will serve God. Amen? Taas yung kamay na magsasabi, 2017, I should say, I will serve God. Amen? Taas yung kamay that you want to serve God. Amen. Let's pray. Father, we thank you for this great opportunity of knowing your word. Indeed, Father, we need to count the numbers of our days. And we plan, Lord, to serve you by 2017. Lord, we will win souls. We will consolidate people. We will disciple people. And we will send leaders, Lord, throughout the nation so that the gospel will be spread, O Lord. I also pray, Lord God, that this year we will increase the level of our service to you, Lord. That indeed, it is good to serve the Lord. Lord, today, we are willing and obedient. We are willing and obedient. And because of that, Lord, you will bless us in all our ways. Sa hapong ito, Lord, i-bless mo ang bawat family na nire-represent dito for 2017. This new year will be a great year for us. It's gonna be bigger, better, and deeper, Lord, because 2017 will be a year of the Lord for every one of us. Salamat, Ama, at pinupuri ka namin, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.